Hello Kaura, magandang araw po sa inyong lahat guys. So bago ang lahat, magsisimula po tayo at silipin natin ang mga activity nila dito sa Part 3. Kaya intro, pasok. Nagkatotoo na ba ang mga panaginip mo? Ito ang ibig sabihin ng mga panaginip mo. Kapag nanaginip ka ng pera, ibig sabihin may blessings na darating sa'yo. Kapag nanaginip ka daw ng mga puno, ibig sabihin hahaba pa raw ang buhay mo. Kapag nanaginip ka ng mga ginto, ibig sabihin nito ay yayaman ka raw sa hinaharap. Kapag nanaginip ka ng mga isda, ito daw ay tanda nang hindi ka na mauubusan ng kakainin sa hinaharap. Kapag ikaw naman ay nanaginip na gumanda ka, please lang, gumising ka na. Ang galing talaga ni Lord, no? Kaya niyang gawing blessings ang ating mga problema at pagsubok. Kung may pinagdadaanan kang stress ngayon, tandaan mo na meron kang choice. Pwede kang patuloy na mag-alala o pwede mong ipagkatiwala lahat kay God at magdasal. May lakas ang pananampalataya na tutulungan ka ng Diyos at gagawin niya ang lahat para sa kabutihan mo. O, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Huwag palaging kinakaya-kaya lang ang problema, ha? Check mo rin yung sarili mo at paminsan, pahinga ka rin. Huwag palaging kapakanan na lang ng iba yung iniisip mo. Intindi ka ng intindi, tapos sa'yo wala namang umiintindi. Maganda kung minsan, binibigyan din natin ng panahon yung mga sarili natin upang mas maging epektibo at makatulong tayo sa iba. Naranasan nyo na ba na bigla na lang lumayo ang kaibigan mo nang hindi mo alam kung bakit? Ibig sabihin ba nun ayaw niya na sa'yo? Tingin ko, hindi. Minsan, kailangan nating ayusin ang buhay natin. And guess what? Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa'yo. Huwag mong personalin. Hindi porkit lumayo, may problema na. Baka kailangan niya lang ng space para mag-focus sa sarili, especially kung may goal siya. Oo, nakakainis, pero tandaan, not everything is about you. Kung kaibigan talaga ang turing mo sa isang tao, hahayaan mo siyang maging maayos at mag-improve. Bigyan mo siya ng respeto lalo na kung kailangan niya mag-grow. Kasi sa huli, not everything is about you. Ang sarap pala talagang mamuhay ng merong peace of mind, no? Yung tipong kahit anong marinig mo, kahit anong sabihin nila sa'yo, ay wala ka nang pakialam. Isa sa mga natutunan ko para magkaroon ng peace of mind sa sarili ko ay huwag nang patulan yung mga bagay na hindi naman na dapat pinapatulan. Huwag mo nang pansinin yung mga hindi naman dapat pansinin. Lalo na yung mga bagay na alam mong hindi naman makakatulong sa sarili mo. Kapag nagpaliwanag ka pa, kapag ipinaglaban mo pa, yung hindi naman na dapat pinaglalaban. Ikaw na nanunood, kung gusto mo ng peace of mind, sarili mo lang din ang makapagbibigay ng peace of mind. Sarili mo lang ang hindi na dapat papatol sa mga bagay na hindi na dapat patulan. Sarili mo lang yung makapagbibigay. Hindi ko kailangan ng maraming kaibigan. Ang mga tunay na kaibigan ay bihirang matagpuan, kaya't mas pinahahalagahan ko ang mga taong tapat at handang magbigay ng suporta. Hindi mahalaga kung ilan kami, basta't may mga taong may malasakit at mayroong pagkakaunawaan. Mas magaan ang pakiramdam kapag ang mga relasyon ay puno ng respeto at tiwala. Para sa akin, sapat na ang ilang taong hindi ka iiwan sa hirap at ginhawa. Pakikisama. Isa ito sa pinakamahalagang katangian na dapat ay meron tayo. Dahil kung may pakikisama tayo sa ibang tao, magkakaroon tayo ng maraming kaibigan. Dahil dito natin mapapakita sa kanila ang salitang respeto, pagmamahal at pagpapahalaga. Sa ganitong gawain, magkakaroon tayo ng magandang ugnayan sa ibang tao na baka makatulong pa sa atin. Kaya't lagi nating tandaan. Nung hindi ako nagparamdam, hindi rin naman ako hinanap. So at least I found an answer. Okay na yun. Naniniwala ako sa idea na having no closure is the closure. Alam ko, lahat tayo, pag nag-end yung relationship,
iniwan tayo sa ere, bigla silang nawala, biglang nakipaghiwalay, gustong-gusto natin hanapin yung mga sagot. We want an answer. Acceptable reasons na mabavalidate yung sakit na nararamdaman mo. Pero alam nyo kasi, yung iwan ka without any explanation is already the answer. Na wala na siyang pakialam sa'yo at hanggang dun na lang. Ingat ka sa pagpili ng kaibigan. Maraming plastic ngayon. Yung tipong sasamahan ka lang kapag meron ka. Yung tipong pupuntahan ka lang kapag may mapapala sa'yo. Ingat ka dahil hindi naman lahat totoo. Piliin mo lang yung kaibigan na handa kang samahan, handa kang tulungan, handa kang intindihin sa mga panahon na hindi mo maintindihan yung sarili mo. Piliin mo lang kung kanino ka magkikwento. Piliin mo lang kung kanino ka magtitiwala. Dahil may mga peking kaibigan na akala mo pinapakinggan ka. Akala mo Kapag galing sa hirap, mas matapang sa buhay. Kung mapapansin mo ang mga taong matitibay sa buhay, sila yung mga taong galing sa matinding hirap sa buhay. Mga naranasang grabe sa bigat ang mga problema na kung mararanasan sa buhay ng isang simpleng tao, susuko at susuko talaga. Aayaw at aayaw talaga. Bigla na lang titigil at tatanggapin na lang ang nangyari. Pero, ang mga taong nag-decide na dumiretso lang sa buhay, sila yung matitibay na. Hindi lahat ng bagay kailangan mo ikwento sa lahat ng tao sa paligid mo. Hindi mo kailangan i-share sa kanila yung bawat ganap mo sa buhay. Mga gusto mong gawin, mga nangyayari sa'yo. Mas masarap pa rin yung meron kang privacy. Kasi madalas, kapag nagkukwento tayo, may mga negative energy na kukontra sa atin. Hanggang sa tama rin tayo, hanggang sa hindi na natin magawa yung bagay na yun, hanggang sa mapurnada na yung... Hindi lahat ng tao magaling, hindi lahat ng tao matalino, at para sa akin, ayos lang yun. Hindi patas ang mundo, hindi lahat may kakayahan, at sayang na lang ang oras mo kung magagalit ka kung bakit may ganito. Isipin mo to, gaano karaming beses ka nang nagalit dahil sa pagkukulang ng iba? At anong ginagawa mo? Nagagalit? Nagrereklamo? Parang nilalagyan mo ng karapatan ng sarili mo na itama ang mali ng iba. Ito ang katotohanan. Wala kang ganung karapatan. Hindi makakatulong ang pagrereklamo mo tungkol sa pagkukulang ng iba. At ano ang dapat mong gawin? Tanggapin ang realidad. Hindi lahat. So guys, may nagkaguluhan sila dun sa may bangka guys. So ngayon guys, silipin natin. Ano ba yung nila dyan? Tilapia? Loy, Diyos ko. Ang dagat guys ni tilapia. Fresh na fresh yung tilapia guys. Tinda si Kuya. Kuha si Kuya ko. Fresh din siya oh. Oh. Paitan din siya. Muni paitan sa dagat guys. Na mga sirina. So fresh kaya ang kon guys. Ang kon guys na makita mo pa talaga na ano pa lang. Nasa pukot pa lang yung isda. Ayun guys, so nakapukot pa lang. Bibi, nandiyan ka ba? Baka nandiyan si Bibi. Napukot. Matamis-tamis pa ang isda na. Di ka na doon sa dulo yung isda kinuha nila guys. Bumili itong kapatid ko tapos yung auntie ko nanghiram ng pera oh. Fresh talaga siya guys kasi galing pa lang sa si ate. Sa kilo po na yung ate. Ay, sobra kilo din siya guys kaya wala man siya timbang guys. So,
Hindi natin sayangin yung pagkakataon na pumasyal dito sa dagat at kumuha ng mga magaganda, gwapo. Ay, yan. Diba? Kaya mo kuya. Pagkabad na lang ni kuya. Kababayan natin dito guys. Wala po ko sa ano ha, wala po ko sa Middle East. Nandito pa ako sa Mindanao. Kaya bangan natin ang mga pangyayari dito sa ano, sa mga kapamilya natin nandito sa Pilipinas ngayon. Kaya pas natin na lang guys ha. Uwi na kami guys. Uwi na kami. Going to travel. Boss! Boss, tato! Thank you for watching guys. Huwag po natin kalimutan guys, mo-like, mo-share at mag-comment, lalo na mag-subscribe sa aking channel para update kayo sa aking paglalakbay dito sa probinsya. Thank you so much. I love you. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.